Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa ika-38 anibersaryo ng Philippine Eagle Foundation, masaya nilang ibinalita ang matagumpay na pag-hatch ng ika-31 chick o eaglet sa kanilang pangangalaga. Kilalanin natin si chick number 31. After 31 hours. Sa videong ito, makikita ang matagumpay na pag-hatch ng pinakabagong hatchling sa PEF o Philippine Eagle Foundation. Mga kapuso, meet Riley o si chick number 31. Si Riley na nag-hatch nito lang January 16, offspring o anak ng mga agilang sina Sinag at Dakila. Yan, wala tayo kumuton. Ang pagdating ni Riley, napaka-espesyal para sa PEF. Maliban kasi sa pinagdiriwang ng foundation ay ka-38 nitong anniversary. Ang pag-hatch ni Riley ang siya raw pinakaunang documented na unassisted natural hatching sa bansa. Kapag ang iglit ay nag-hatch naturally, unassisted siya, napakaganda yan para sa amin kasi that indicates na siya ay isang healthy iglit. Eh, kumusta naman kaya ngayon si Riley? Kuya Kim, ano na? Ang Philippine Eagle o Pithecofaga jeffrey ang tinalagang pambansang ibon ng Pilipinas noong 1995. Sila ay mga diurnal. Ibig sabihin, sila ay aktibo sa umaga at natutulog sa gabi. Kahit na isa sila sa pinakamalaking ibon sa buong mundo, mabibilis silang kumilos at lumipad, kaya isa rin sila sa tinuturing na pinakamagaling na hunter sa kagubatan. Pero critically endangered na mga ito. Kaya ganun na lang ang pagpupursige ng PEF para makonserve at mapangalagaan ang ating pambansang ibon. Na-intensify natin itong trabaho sa captive breeding para matulong yung mga na-produce na iglit galing dito sa captive bred na agila ay ang purpose naman natin is release back into the wild. Yung sa field research naman, patuloy ang kanilang pagsubaybay. Eh, kumusta naman kaya si Riley isang buwan matapos na mag-hatch? Maganda ang kaniyang kalusugan. At nandito na siya sa 1 kilo and 735 grams. May idea ba kayo kung paano nila nilalapitan ang mamunting agila nang hindi ito sinasanay sa tao? Alam niyo ba na tuwing lumalapit ang mga staff ng Philippine Eagle Foundation sa mga eaglet, nagsusuot sila ng mga hand puppets na dinisenyo para magmukhang ulo ng isang adult na agila. Ginagawa ito para hindi masanay sa tao ang mga eaglet. Nakakatulong daw kasi ang limited human contact para masigurong pagiging matagumpay ang natural pairing nila sa ibang agila. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Naasamsam ang halos 9 na milyong pisong halaga ng shabu sa nasa koteng mag-live-in partner sa Makati. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos ang 2 taong pagmamanman, nahuli ang isang mag-live-in partner sa isang buy-bust operation sa Makati City kagabi. Nakuha sa kanila ang mahigit 1.3 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 9 million pesos. Nagpadala ang ating forensic group or forensic unit, ma'am, ng kanilang certification, ma'am, na really it is positive, ma'am, for methamphetamine. 1 milyong piso raw ang halaga ng transaksyon ng mga nagpanggap na buyer sa mga suspect. Pero mas marami pang shabu ang nakuha sa kanila. Tumumbad, ma'am, sa ating operatiba, ma'am, yung intel natin officers, ma'am, na nandun yung napakarami po na drugs po. Itinuturing na high-value individual ang suspect na ang operasyon ay hindi lamang umano dito sa NCR kundi sa iba pang lugar. Dati na rin daw siyang nakulong. 2015 for frustrated homicide and 2024 obstruction of justice. Dagdag pa, ma'am, sa ating intel report, meron din siya sa 4A and 4B na transactions. Sasampahan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect na nakakulong na sa Makati Police. Patuloy ang investigasyon para malaman kung may koneksyon sila sa mas malaking grupong sangkot sa ilegal na droga. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Muling nagharap ang PBA player na si Fran Yu at ang nakasuntukan niyang tanod sa Santa Cruz, Maynila para mag-usap. Ang away na nahulikam dahil umano sa di-otorisadong pagparada. At nakatutok si Darlene Kai.
Dumating ang PBA player na si Fran Yu sa harap ng tanggapan ng Barangay 350 Santa Cruz, Maynila pasado tanghali noong Martes. Kita sa kuha ng CCTV ng barangay na kinausap siya ng tanod. Kwento ni Barangay Chairman Eflieda de la Cruz, tinanong si Yu ng tanod kung saan siya pupunta. Itinuro raw ni Yu ang barangay hall. Pero pumasok raw si Yu sa fast food restaurant. Sabi ng barangay, ang mga pwede lang pumarada roon ay mga sasakyan ng barangay o may mga aasikasuhin doon. Kaya inutusan daw ng barangay chairman ng isang tanod na puntahan si Yu sa loob ng restaurant para ipaalis ang motorsiklo. Maya-maya, lumabas ang tanod, si Yu at ang isa niyang kasama. Sabi ni barangay chairman de la Cruz, nagkainitan na raw noon ang usapan. About sa parking po, na sinasabi niya na sa inyo ba yan? Tapos, nagsalita po yung isa po na kasama niya na kilala niyo ba yung kinakausap niyo? Ay hanggang sa may tinatawagan po siya na mga tao. Habang nag-uusap, nahulog sa gutter ang tanod. Parang naggigit-gita na po kami sa bangayan po. Parang ginanyan nga ako sa camera po kasi. Napatras ako na bigla. Inaalalayan ko rin yung sarili ko. Baka bigla manuntok. Doon na lumabas si Kagawad Victorino Farales na nasa loob din ng kainan. Kita sa video na mainit na ang tagpo, mataas na raw ang boses noon ni Yu at ni Kagawad Farales. Kaya lumapit ang ibang kawani ng barangay at mga tricycle driver. Nagkatulakan na ang dalawa at parehong nagpapakawala ng mga suntok. Sabi ko sa isang tanod, pakiharap yung nakalagay na no parking. So, sige, iharap niyo yan. So, nung naiharap na, nilapitan ko ulit sila doon sa mismong gulo. Doon ko tinapik ko, kung hawak yung term na, sige, hinawakan ko, nag-touch eh. So, sabi ko, no parking talaga. So, itigil nyo na yan, doon na sa loob mag-usap. Kaso, hindi ko na nasabi sa loob na mag-usap eh. Nung pag-tap ko, bila na sumuntok eh. Sumuntok na siya. Dumating ang ama ni Yu at nagpang-abot at nagkainitan ulit sila sa harap ng barangay. Bigla niya akong sinigawan ng gag. So yung sabi ko, gag ka din. Meron doon na dumampot na ako ng pamalo to defend na. Kasi sobra na. Nasapak na ako ng anak mo, tas gumanyang ka pa, pinagmumurong pa ako. Parang napaka-agrabyado naman na namin nun. So kahit sino naman siguro ng tao. Napigilan ng dalawang panig nang pumagitna uli ang ibang kawani ng barangay. Base sa medical legal examination, may mga sugat sa labi, dibdib at likod ng ulo si Kagawad Farales. Kanina, nagharap muli sa barangay ang magkabilang panig. Ang sabi yata, itutuloy niya yung demanda. Tumangging magbigay ng panayam si Yu. Panawagan ng barangay, Wag manakit, wag ganun. Kasi talaga naman na bawal talaga dito mag-park. Ang sabi nila, bakit daw maraming naka-park din. Yung naka-park dyan, mga gamit ng mga kagawad na opisyal. Tsaka may 2 pulis eh. Nakaandyan din yung 2 motor eh, yung pulis. Ang ano ko naman, nagpapatupad lang ako eh. para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nagbitiw sa pwesto si Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez. Ayon kay Chavez, irrevocable ang kanyang inihaing resignation noong February 5. Epektibo raw ito simula February 28. Ayon kay Chavez, nakatakdang italaga bilang bagong kalihim ng PCO ang dating mamahayag na si Jay Ruiz. Nakausap na raw niya si Ruiz at sasailalim sa isang linggong transition period simula po sa Lunes. Mas intense ang mga eksena sa pagbabalik taping na ng Prinseso ng City Jail na magiging Monday till Saturday ang airing starting next week. Pero bago yan, may light moments muna sa set nang kumasa sila sa isang viral online challenge. Makichika kay Aubrey Carampel. Sumabak sa Baby Laugh Challenge ang cast ng Prinsesa ng City Jail nang muling magsama-sama sa set ng Kapuso Afternoon Prime Series. Nag-resume taping na raw sila matapos mapahinga ng ilang buwan dahil nakapagbangko na raw sila ng maraming episodes. Pagbalik sa set, mabibigat na eksena na raw agad ang kanilang mga kinunan. Kaya kailangan daw muling mag-internalize nina Sofia Pablo at Allen Ansay ng kani-kanilang mga karakter bilang sina Princess at Xavier.
Malaking tulong daw na may mga kasama silang senior actors gaya ni na Beauty Gonzalez, Kim Pedereon, Dominic Ochoa at Ayan Munhi Laurel. Iba siyang experience kasi kapag may mga eksena kami na yun, talagang emosyon, talagang bigay na bigay lahat. So mas lumalalim din yung craft namin sa pag-arte. Kanina yung kinukuha namin talagang kumpleto buong cast and talagang napakaganda ng eksena. So parang ginawa namin siya na kumbaga buong buo na yung bawat karakter ng isa't isa kaya nagawa namin siya ng maganda. Mas intense na mga eksena raw ang dapat abangan. Sa episode kanina, inaresto ng mga pulis si Xavier na napagbintangan na gumagamit ng illegal na droga. Mamumulat siya sa realidad na hindi naman lahat na nakakulong masama. May mga napagbibintangan, naghihirap na hindi naman nila ginusto yung nangyari sa kanila. At kung palagi raw may intense confrontation scene sina Sofia at Lauren King na gumaganap naman bilang kontrabidang si Libby, may aabangan daw na mas malala nilang catfight. Yung eksena na yun, to the point na in-offeran kami mag-body double. Kasi ganun siya kadelikado rin para sa balat namin kasi sa kalya siya. So, ganun siya kana. Pero pareho kaming nag-initiate na gusto namin gawin. Lumabas yung pagka-laking city jail ni Princess. At starting next week, Monday to Saturday na mapapanood ang Prinsesa ng City Jail sa new time slot nito na 2:30 p.m. bago ang newest drama series sa hapon na Mommy Dearest. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Pinilit umano magdroga bago ginahasa ang isang menor de edad sa Lucena sa Quezon. Kaya nanggagalaiti sa galit ang ina ng biktima nang makaharap ang suspect. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Punta gumalaw, ha? Nilagaan tong anak ko, pinalaki ko, papabuyin mo, papabuyin mo. Di napigilan ng nanay ng biktima na komprontahin ng suspect nang magkaharap sa Lucena, Quezon. Ayon sa NBI Lucena, inireklamo ng ina ang suspect nang madiskubring hinahalay umano nito ang 13 anyos na anak. Siya ay ginahasa at pinilit na gumamit ng shabu. The next incident naman happened on January. Pinilit siyang gumamit naman ng marijuana this time. At pinagsamantalaan siya sa pamamagitan ng paghawak sa mga masiselang parte ng kanyang katawan. Ilang beses daw na ulit ang pangabuso at pagpapagamit ng droga. Hanggang sa nabisto ito ng nanay ng biktima nito lamang Martes. Napilitan na naman siyang sumama kahit na may previous incident na naabuso siya kasi tinatakot na siya nung kaibigan niya na pag hindi ka sumama sa akin dun sa bahay nung suspect, kakalat yung video mo. Ako yung humingi ng tawad sa'yo, alam mo naman, hindi naman ako ganun kasamang-takot. Gusto ko po siya mabulok sa kulungan para po mabigyang hustisya ang kabaguyan ginawa niya at para din po wala ng ibang bata pa mabiktima. Sa utos po ng ating mahal na direktor, sasailalim po ang bata sa counseling para matulungan siya na makarecover sa kanyang trauma. Naharap sa reklamong statutory rape ang suspect na kasalukuyang nakakulong sa NBI Lucena. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kahit hindi na confine, sasagutin na rin ng PhilHealth ang gastos ng pasyenteng dinala sa emergency room. At sakto ngayong dumarami ang kaso ng dengue, ang pagtaas din ng PhilHealth Benefit Package para riyan. Nakatutok si Mark Salazar. Biktima ng hit and run ang apo ni Marilyn Sionco, kaya isinugod sa ospital. Buti na lang doon sa CT scan at sa x-ray, wala naman damage yung bata. 8,300 pesos din ang inabot ng bill nila kahit outpatient at hindi naman na-confine ang bata. Sa bagong facility-based emergency package ng PhilHealth, kahit hindi ka na-confine, ay may makukuhang benepisyo mula sa PhilHealth. Itong pong February 14, nagsimula na rin po yung tinatawag nating bagong package for emergency care packages. Ito po is yung kung ang isang pasyente or isang miyembro ng PhilHealth ay nadala sa isang emergency room, nagkaroon po ng mga gamutan,
Pero hindi po sila na-confine. Nagstay lang sila sa emergency room ng mga 3 hours or 4 hours tapos pinauwi na ulit. So kung ikaw ay dengue suspect at nadala sa ER, meron ka na rin po ngayong bagong benepisyo na makukuha. Hindi lang po for confinement. Sakto, dahil marami raw nag-aalala sa pagtaas ng dengue cases sa Metro Manila. Sa check-up pa lang, mahal na. Magpatingin po sa either sa consulta provider or pwede po kayong pumunta sa ER at may benepisyo pong makukuha galing sa PhilHealth or kung kinakailangang ma-confine ay mayroon pa rin pong benepisyo na makukuha sa PhilHealth. Itinaas na rin daw ng PhilHealth ang benefit package nila sa dengue. Ang ating coverage for dengue mild or dengue fever ay from 10,000, ngayon po ang coverage natin is 19,500. Yun naman pong ating dengue severe or yung dengue hemorrhagic fever, ang coverage na po natin ngayon is from 16,000 to 47,000 pesos. At ito po ay makukuha ng bawat Pilipino na miyembro ng PhilHealth sa atin pong mga accredited public and even private facilities. Ang 17-year-old na anak naman ni Melchor may bato sa gallbladder. Kung siya raw ang bubunot, hindi niya mapapaoperahan ng anak. Yung naririnig ko doon sa mga ibang bed, mga halimbawa, 5 araw lang, nasa 60 plus eh. Ilang araw na kayo? 13 days na, pang 13 days na to. Pero bago kami inakyat sa sa admission, pinasikaso muna namin yung PhilHealth ko. At saka malasakit. Yun sabi, hindi kami bubunot. Pipirma lang kami dun sa availment na Pinakamahirap ang kaso ni Maria dahil wala silang trabahong mag-asawa. Tapos, nagka-leukemia pa ang 4 na taong gulang nilang anak. Wala po kami kapera-pera po. Ano lang po, humihingi lang po kami sa po. Ngayon po, nanghihingi lang po kami tulong sa dugo pa lang, tsaka platelet po. Ayun. Ang dugo po ay 1.5. Ang platelet, 1,000 po. Yung pa lang? Opo. Kailangan lagi po yung anak ko po. Mabuti na lang at indigent member siya ng PhilHealth. Ito yung miyembro kahit hindi nakakapaghulog sa PhilHealth. Naano ko na po doon sa social service ko. Na-approvean na mako-covered ko yung PhilHealth yung anak ko. Opo, kasi indigent lang po din po yung PhilHealth ko. Covered ang anak ni Maria ng Z-package ng PhilHealth o yung para sa malalang mga sakit gaya ng cancer. Ito po ay isang kabuuang gamutan po simula po sa halimbawa diagnostics hanggang sa chemotherapy kung kaya't malaki po yung ating coverage. Now, ang pamamaraan po ng pagbabayad natin dito ay by tranches in order to make sure na ang pasyente ay patuloy na nagpapagamot at patuloy na nabibigyan ng gamutan ng ating mga providers. So out of the 500,000 pesos po ay ang unang tranche ng pagbabayad natin is 300,000 pesos. Pangalawa pong tranche ng pagbabayad natin is 125,000 pesos and the 75,000 pesos to complete the 500,000. Sa mga susunod na araw daw ay isasama na rin ng PhilHealth ang pre-hospital emergency benefit o yung libre pati pagsundo ng ambulansya sa pasyente. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hindi lang nakakatakam sa sarap. Okay na okay din sa netizens ang cooking videos ng mommy ni mga batang real star, Miguel Tan Felix. Ang catchphrase niya kasing, okay na to, patok kaya ginawan pa ng parody ng ilan. Makichika kay Aubrey Carampel. Lisa dito. Halo dyan. Sino bang di matatakam sa mga luto ng content creator at nanay ni mga batang real star Miguel Tan Felix na si Mommy Grace Tan Felix? Kahit madaling araw ka kasi mag-scroll sa social media, wala kang ligtas sa instant cravings pag dumaan sa iyong FYP ang kanyang mouth-watering dishes. Pero parang di lang recipe ni Mommy Grace ang ginaya ng netizens, kundi pati ang kanyang linyang Okay na to. Okay na to.
Okay na to. Short but sweet, pero sinakyan na ng Wheaties Kids. Paano raw kung naging doktor si Mommy Grace? Okay na to. May kwelang entry rin ng content creator at sparkle artist na si Mark Oliveros. Doc Grace, iligtas mo siya, Doc Grace. Miss Tan Felix. Okay na to. Ha? Anong okay? na to. Eh what if nag-breakdown daw si Mommy Grace? Mag-i-stop na raw sa pag-cry dahil Okay na to. hirit naman ang isa pang netizen. Paano kung working hard ka pero di pa sapat ang sahod? Okay na to. Pero ang tanong naman ng iba, bakit nga ba napakarami lagi magluto ni Mommy Grace? Ang dami nagtatanong po niyan. Pero, una kasi, nire-renovate po yung kitchen niya. So, marami siyang magluto para pakain na rin yung gumagawa ng kitchen. Pangalawang dahilan, kasi nasa isang compound po kami. So, kasama rin namin yung mga pamangkin ko, may lola, tito. So, if gusto nila manghingi ng ulam, pwede na. Praktikal din daw ang pamilya ni Miguel kaya kung anong ulam sa tanghali, aabuti na ito hanggang sa gabi. Maging ang mga kasama ni Miguel sa mga batang riles, takam na takam sa mga luto ng kanyang mommy. Ang pinaka naalala ko po sa ganyan si Sir Roderick Paulate. Pinapanood niya po talaga si Mami, tapos sinasabi niya, dali mo naman dito sa set si Mami mo, dala ka naman ng pagkain, ganyan. Pero sa lahat ng luto ni Mommy Grace, ang favorite daw ni Miguel. Ako, pinaka-proud po ako na patikim sa lahat yung leche flan ni Mami kasi yun talaga yung favorite ko. Ayun talaga. Leche flan. So, pag may chance, pag nagluto si Mami ng leche flan, dadala po talaga. Pero FYI, hindi lang naman daw taga-kain ng luto si Miguel. Nagiging assistant din daw siya ng kanyang Mommy Grace. Mahinhin naman maghalo nito. Ako nga ganito. Ganyan. Ayun nga lang, nung mag-isang sumalang sa kusina, Hala, ba't hindi pa mainit yung mantika? Sorry, masala ko naman. Hindi pa mainit yung oil. Hindi ka pa pwedeng mag-asawa nito. ano naman ang say mo dyan, Isabel Ortega? O siya, ang dami ko ng chika. Okay na to. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Hi, Tita Grace. Naku, okay na okay po sa akin yan. Kaya Miguel, galingan mo. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Miss Iya Arellano, ako po si Isabel Ortega. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Isabel. Salamat sa iyo, Isabel. Thanks, Isabel. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Nakakagutom yun. Oo nga eh. Ay, naku. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.